kakaibang karera rito sa Calauag, Quezon. Pero ang mga kalahok, hindi tao, kundi alimango. Sa bayan ng Calauag, Quezon, mayroong naghahanda para sa matinding laban ng taon. Kaya po ako sasali sa competition para sa aking mga anak. 3 po yung anak kong nag-aaral at yung isa po ay magtatapos na. Pag lumalabang kami rito, pilit na nasusugatan kami. Pero ang magpapagalingan, hindi raw tao, kundi mga wagas kung makasipit na. Alimango. Gumalaw ka! Mga kapuso, tara na at makipiesta sa Alimango Festival. Tuwing Mayo, ipinagdiriwang ng bayan ng Calauag ang Alimango Festival. Ang bayan kasi nila ang pinakamalaking exporter ng alimango sa buong probinsya ng Quezon. Kaya naman, kasama sa kanilang competition ang pagbida ng iba't ibang mga alimango dish. At ang mga kalahok, 6 na mga senior high school student mula sa iba't ibang eskwelahan sa kanilang lugar na nagpagalingan sa pagluto ng alimango appetizer at main dish, katulad ng crab embutido at crab salada. 13 taon na naming pinagdiriwang itong Adyok Calauag Alimango Festival. Almost half ng barangays dito is naliligiran ng tubig, coastal area, kaya abundant talaga yung alimango dito sa amin. Oops! Bago kayo matakam, ang main attraction dito, hindi lang pasarapan ng handa ha, kundi mga alimangong halos kasing bigat ng 2 kilong bigas. At mga alimangong pangkarera. Hindi gaya ng kanyang anak, si RJ hindi raw nakatapos ng pag-aaral. Kaya naman iginagapang niya ang edukasyon ng mga anak sa tulong ng pangingisda. Kaya kahit na karera ng alimango, sasalihan din niya. May pantustos lang sa pag-aaral ng mga anak. Bilis, bilis, para tayo manalo mamaya. Matagal nang nanguhuli ng alimango si RJ, kaya kabisado na raw niya kung aling alimango ang the best na pangkarera. Maraming tao kailangan kayo hindi stress. Nanguli po ako ng alimango. Yung kinamagahan po ay competition na para po siya ay malakas at maliksi. Tapos ang kailangan po niyang timbang ay 200 grams hanggang 250 grams. Noong nakaraang taon na nga, nasungkit pa nila ang 5th place. Kaya ngayong taon, babawi raw siya. Gagalingan mo sa compete natin ha, para hindi kita maluto. Ang kapuso naman nating si Cirilo, ilang beses na nga rin nasipit pero never say die pa rin. Dahil ngayong taon, ang kanya namang pambato, heavy gut alimango. Ito raw ang isasali niya sa heaviest crab catch competition. 7 to 8 months po siya para lumaki po ng ganun. Pwede pong ipanlaban. Minsan po payat pa, pinapataba pa po, kaya lalo pong tumatagal. Ito po, pwede pong mabili ng karamihan para po pang-ulam at ito naman po, ina-export po sa ibang bansa. Kung ready na ang mga pambato, ihanda na ang alimango. Para samahan tayong makicheer, ang isa pang winner sa naganap na Binibining Calauag 2024 ang makakasama natin. At ito na nga mga kapuso, ang ating isa sa pinakaabangan, ang heaviest crab competition. Kaya naman tanungin natin sila, handa na po ba kayo? Nang nagsimula ng magtimbangan, lumapit na isa-isa ang mga pambatong alimango. Ang ilan, tumitimbang ng mahigit 1 kilo. Sa ngayon, ang pinakamabigat ay umabot sa 2.345 kilos. Lalaki, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Pero ang tanong, mahihigitan kaya ito ng alimango ni Cirilo? The pressure is real daw talaga. Dahil ang dati palang kampyon sa contest na ito,
buhay. Sumali ako nung nakaraang taon dahil sa may nahuli kaming alimango. Tuwan-tuwa nga kami at malaki, 2.6.95. Ngayong taon, ipinamana na raw niya sa anak na si Cirilo ang pagsali rito. Para maranasan naman niya yung pagsali. Ma-enjoy niya. Oras na ng timbangan, Cirilo. Malalagpasan kaya ni Cirilo ang 2.3 kilos. At ang timbang? $2.105 kilos. Okay lang yan, Cirilo. Bilib pa rin kami sa heavy cut alimango mo. Competition po yan. Wala naman pong laging nananalo. Pero walang bibitiw dahil hindi pa tapos ang laban. Si RJ at kanyang alimango lalaban na. Ito na nga ang next at exciting, ang crab racing. Tingnan nga natin kung sino may pinakamabilis na crab. Ready na ang mga alimango. Go alimango ni Kuya RJ! Simulan na ang karera. 3, 2, 1, go, dali! Dali! Okay. Naku! Huwag ka sa gilid! Kaya lang, sa gitna ng nagsasayang mga kakompetensya, si RJ napatigil nang hindi gumalaw ang kanyang alaga. Kita sa mukha ni RJ ang pangamba. Ang target niya kasing grand prize na 3,000 piso gagamitin sa graduation ng kanyang anak. Kaya po ako sumasali. 3 po yung anak kong nag-aaral at yung isa po ay magtatapos na. May surprise kasi ako sa kanya. Pero pagkalipas ng ilang sandali, Gumalaw ka! tuloy ang laban. Dahil sa pagtigil ng alimango ni RJ, hindi nito nakuha ang unang pwesto. Pero okay lang, dahil ang dating 5th place, 4th place na ngayon. Kuya, ang tanong, anong nangyari sa crab mo? Na-stress po siguro sa dami ng tao. Opo, parang dun siya bumupo sa may gilid na po. Pero okay lang po yan. Kasali po ba ulit kayo next year? Para i-celebrate po natin ang Alimango Festival. Yes. Makikisaya po tayo lagi. Mr. Cirilo E. Pareja Gabon. Hindi mananalo sina RJ at Cirilo. Hindi naman daw silang uuwing luhaan. At ang pinaka-importante raw para sa kanila, naibida nila ang pambatong mga alimango. May dalang good vibes ang mga kwentong hatid namin sa inyo ngayong Sabado. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Isang criminology student, hindi lang matikas, madiskarte rin at napag-aral ang sarili. Pamain na lang ako dito ng dahon. Viral sa social media, newlyweds, parehong bungal. Pag nabasa mo yun, sa lalaking may itim na Ano ang reaksyon mo kung ang isang tao hinusgahan sa pisikal niyang anyo? Dapat may limitasyon ng ating pananalita. Ano ang gagawin mo kung masaksihan mong hinuhusgahan sa pisikal na anyo ang isang tao? Titindig ka pa o mananahimik na lang? Yan po ang inalam namin sa aming eksperimento. Kung kayo ang makakasaksi ng pangungutya sa ibang tao, lalaking may itim na nakaputi, mababasa ko pang ganyan. ano ang gagawin niyo? Nakakulay orange. Parang body shaming naman to sa ginagawa mo sa akin. Umingay ang isang post sa social media kung saan ang picture ng isang resibo may nakasulat na sa naka-black na nakaupo sa 14. Kulot ang buhok, kamukha ni Blackjack. Nakakalungkot naman yan. Dapat maayos naman yan. May literacy crisis talaga. Kaya nga hindi tayo umaasenso kasi sa pag-uugali nating mahilig mang down. Sapat na yung black na nakaupo sa 14. Bakit kasi ginawan mo pa ng kalokohan? ang nakasulat sa resibo, umani ng batikos online. Ang customer kasi na nakatanggap ng komento, nakaramdam ng paghusga sa kanyang pagkatao. Kung kayo ang makakasaksi ng pangungutya sa ibang tao,
Yan ang inalam namin sa aming eksperimento. Naman ganun, pwede naman nakasalamin, tapos matangkad na lang, ganun, di ba? Ang ating kasabwat, si Christian na kayumanggi ang balat. Dahil handa na ang lahat, action! Ba't lalaki maitim, nakaputing damit? Siyempre, Sir, pasensya na po kayo. siyempre hindi, nakakasama kasi ng loob yung ganito kasi. Siyempre, 2024 na eh. Hindi naman po sa nilalait ko po kayo. Hindi, colorism kasi yung ganito eh, oh. Sa lalaking maitim, ikaw de, pag nabasa mo yun, oh, sa lalaking maitim na Napukaw agad ang atensyon ng mga customer na ito na nakapila para umorder. Hindi man makapagsalita, kita ang inis sa kanilang mukha. Teka kuya, bago kayo umalis, i-reveal na natin ang social experiment. Hello po, kuya. Mali po. Kasi parang inusgahan na niya yung tao eh. Sabi niya maitim. Salamat po ha sa inyong malasakit kuya. Ang kasabot nating si Chay naman ang susunod na sasabak sa kaparehong eksena. Ang kunwari puntirya naman ng kasabot nating restaurant staff ang kanyang timbang. In 3, 2, 1, action! Si kuya na umu-order, tahimik lang sa umpisa. Nang lumapit ang isa pa nating kasabwat para makiusyoso, ang nonchalant na si kuya e patagong kubuhan ng kamera. Matabang babaeng naka-orange. Oo. Maya-maya pa nga ay kumampi na sa ating bida. Shaming yan. Dapat Customer ako. Bago pa man maipost ni kuya, post muna tayo. Pasensya na po kuya ha, social experiment lang po. Siyempre, nakakahiya nga naman talaga yun. So nag-react ako, sabi ko, ba't ganun? Siyempre, nakakahiya naman sa restaurant na bakit ganun yung nilagay sa customer. Siyempre, pamamahiya yun. Salamat sa pagtindig kuya. Sa pangatlong pagrolyo ng ating kamera, mas lalo pa nating pabibigatin ang eksena. Bingi na nga, mataba pa. Simulan na ang aktingan. Sino po ate? Ay, itong mataba? Ito po ba yung naka-orange na mataba? Ate, mataba. Tawag ka po ata. Makikita ang mga customer na tila nakikiramdam. Grabe naman po kayo makapagsalita sa akin na mataba na yun. Pasensya ka na kasi talagang mataba ka naman eh. Diba natatawag namin sa'yo sexy? Grabe naman po kayo makapag-body shaming. Gusto yata sexy itawag. Kanina ko pa tinatawag ate. Pwede naman po sabihin na ano kayo kalabati. Hindi ka lang mataba, bingi ka lang. Umiinit na ang diskusyon ng ating mga kasabwat. Ang customer na ito parang hindi na natutuwa sa panlalait ng dalawa. Hanggang sa ang mga lalaki na nasa kabilang mesa hindi na nakapagpigil. Naanuhan lang ho kami sir, natabaan lang kasi kami. Hindi nakikinig lang naman po kasi o kaya hindi ko naririnig eh. Kaya si Chay mas tinodo pang acting at nagsimulang umiyak. To the rescue na rin ang lalaking ito na nasa harap ng tindahan. Kasi parang kasi ang taba talaga niya, no? Parang dapat yan nag-workout na. Grabe naman po kayo makapag-discriminate sa tao, ma'am. Tensyanin yan natin. Ang isa pa nga, nag-abot ng tissue sa ating kasabwat. Bago pa bumigat lalo ang eksena, i-reveal na natin sa kanila. Dapat may limitasyon ng ating pananalita. Kasi ganun po man, pwede po natin siya tawagin, miss or madam, kasi as a respeto sa kapwa-tao. Inisip ko nga kung lalaki lang to, siguro, iyatulang ko na to. Mas maganda na we avoid labeling someone according to their age, gender, or sa kanilang physical na appearance, sa type ng kanilang body. It can be discriminatory. Avoid natin any form of judgmental na mga description. Laging tandaan,
Hindi nasusukat sa kulay o pisikal na anyo ang karakter ng isang tao. Paglalako ng donut, pagtitinda ng lumpia, at pagla-live selling ng nakawig. Ilan lang yan sa diskarte ng criminology student na ito para mapag-aral ang kanyang sarili. Kapag sinabing pulis, dapat matapang at matikas. Pero ibahin nyo raw ang criminology student na ito, na lahat susuungin para sa pangarap, kahit pahusgan siya ng iba. Donut bicho, may gusto bumili. Magtinda ng lumpia. Suklian kita ng 30, no? Kami na kayo, donut bicho. Maglako ng bicho-bicho. Maganda to guys. Ayan, dahon yung design niya and then single bed lang siya. Mag-live selling ng nakawig. Lahat ng araw kaya niya. Pero ano nga ba ang kwento sa kanyang pagpupursige? Discarding criminology student na aming tinutukoy ang taga Cabanatuan City na si John Harry. Isa po talagang himala na makapag-aral pa po ulit ako kasi hindi po ako nakapagtapos ng elementary at high school. Nag-take po ako ng alternative learning system po. Lumaki si John Harry sa broken family. 7 taong gulang pa lang, namulat na siya kung paano magbanat ng buto. After few days nung naghiwalay sila ng nanay ko, namatay na rin po yung tatay ko. Actually, yung tatay ko po is napatay po siya dyan sa may Talavera. Ang kawalan ng hustisya ng pagkamatay ng ama ang nagtulak daw kay John Harry para kumuha ng kursong criminology sa kolehiyo. Parang na-take advantage kami kasi wala kaming alam sa batas. Binayaran na lang kami ng isang sakong bigas at saka 50,000 para sa buhay ng tatay ko. Dahil kailangang suportahan ng sarili, pinagsabay ni John Harry ang pag-aaral at pagtatrabaho. Ngayong nasa ika-4 na taon na siya sa kolehiyo, todo kayod siya para sa tuition. Lahat ng araw ng diskarte, ginagawa na niya. Yan po ang aking tinda, donut at bicho. Masarap po yan. May sari-sari store din siya. Okay, pamain tayo dito guys ha. Eto, maganda to guys. Ayan. At pati pagla-live selling, pinasok na niya. Ayan, sa mga gusto mag-mine, ayan, pamain na lang ako dito ng dahon. Dahil sa kanyang pagsisikap sa diskarte, hindi lang niya napag-aaral ang sarili. Nakaipon din siya at nakapagpundar ng mga gamit, gaya ng washing machine para gawing negosyo. Nagpaparenta po ako ng washing machine ko, Don Dishwashing po. Nakabili rin siya ng isang mini truck na gagamitin din daw niya sa kanyang negosyo. Lahat ng yan isinasabay niya sa kanyang pag-aaral. Kaya naman ang kanyang pamilya, laking pasasalamat sa mga tulong ni John Harry sa kanila. Super proud kami sa kanya, tsaka palagi niya iniisip yung paano mga kapatid niya pag wala na kaming dalawa. Kasi kumbaga parang siya yung tumatayon tatay sa amin. Wala po kaming ganitong uri ng pamumuhay kung wala din po yung kuya namin. Isinama kami ni John Harry sa kanyang eskwelahan, ang Arroyo University sa Cabanatuan City. Ang basis ng personality is yung katawan ng tao. Napapabilib po niya kami kasi kahit na siya isang working student, napagsasabay po niya ng maayos yung kanyang pag-aaral at yung pagtatrabaho niya. So sa eskwelahan po, sa mismong classroom, nag-excel po siya. Pagkatapos ng klase, nag-ikot-ikot na si John Harry para magtinda. Donut bicho, may gusto bumili. Suklian kita ng 30, no? Kami na kayo, donut bicho. Baka po may gusto bumili, merienda. 2.25. Matapos magtinda, pagtulong pa rin ang nasa isip ni John Harry. Tapos ng exam ko, ayan, baka may gustong bumili. Hindi ko kasi napaubos ngayong araw yung tinda ko. Yan, through Gcash po yung payment. Pag di po ako nakaubos, ibinibenta ko po ito sa live ko. Tapos bibilin po ng may mga taong nakakaluwag-luwag, yung mahilig po mag-share ng blessing kahit piso-piso. Kuha na po kayo, libre lang po ito, libre lang. Pinamimigay ko po ito sa mga homeless, tricycle driver or student po na walang baon.
Kaya parang nagiging isang way din po para po makatulong din po ako sa ibang mga estudyante. Thank you so much po sa blessing. Blessing po itong pagkain. Ngayong araw, pinuntahan niya ang isang person with disability o PWD para abutan ng pagkain. Ayan po si Nanay Pia. Doon po siya talaga nakapwesto sa kotse niya po na yan. Matuyo, mabasa po siya ng ulan, dyan po siya nakatira. Ngayon may mga mabubuting puso na nag-share po para po nakabili po siya ng tent at bagong kotse na tunan niya, papatik po kumot niya. So ito po, halos araw-araw ko po siyang sinusuportahan po para sa pagkain niya kasi wala po siyang kamag-anak. Isa kang tunay na inspirasyon, John Harry. Madiskarte na? Ayan, pamain na lang ako dito ng dahon. Donut bicho, may gustong bumili. Matulungin pa. Kuha na po kayo, libre lang po ito, libre lang. Sana'y makamit mo lahat ng pangarap mo. At nandito kami, mag-aabang sa graduation mo. Wala na ngang masasarap pa sa pakiramdam na haharap ka sa dambana para makipag-isang dibdib sa taong iyong pinakamamahal. Ganito nga raw ang pakiramdam ng 22 taong gulang na si Lea mula Labo, Camarines Norte nang ikasal sa nobyong si Ronald. Pero kung ang iba, ala leading man at leading lady ang drama sa kanilang wedding day, iba naman ang pasabog ng dalawa. Yung iba po mga kinasal, natuwa rin po sa amin kasi kami rin po yung naging sentro ng kasalang bayan. Paano ba naman? Sina Ronald at Lea, hindi lang basta for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. Dahil ang kanilang till death do us part, naging till our teeth depart. Bakit? Kami ang tawag dito at tawag sa tawag. O yan, hindi ko na. Bakit ilagay sa balikat ang inyong mga kamay? Ang mga ikinasal kasi na sina Ronald at Lea, parehong bungal o walang ngipin ang sila'y ikasal. Kaya ang seremonya, nauwi sa masigabong tawanan. Yung kasal po namin, kaya po kami parehas walang pustiso. Priority po kasi namin yung gastusin muna dun sa araw ng kasal namin, sa panghanda. Pati mga netizen, napangiti sa kanilang video. Nagulat na lang din po kami, nakita namin na nakapost yung kasal. Marami hong nag-mention sa amin, nagtatag. Ang good news, samot-saring komento ang kanilang tinanggap mula sa aliw na mga netizen. Vampire to vampire wedding. Best wishes po. Genuine kaayo ang smile. Very simple, meant to be. Sa mga netizen po na natuwa sa amin, masaya rin po kami. Hindi po talaga namin yung inaasahan. Kaya nakakagulat po talaga yung nangyari niya. Pero kung bumitaw man ang kanilang mga ngipin, hinding-hindi raw ang kanilang mga puso. Dahil bago pa man ikasal, 8 taon na raw ang kanilang pag-iibigan. Nagsimula ang love story na ni Pangit noong taon 2016. Nung nagkakilala kami sa park. Yung una po, hindi talaga kami magjowa. Parang pinagpanggap lang kami. Sabi ko, ba't di na lang natin tutuhanin? Kasi para mas legal na tayo. Pero sa maniwala kayo o hindi raw ang kawalan ng ngipin ang nagustuhan nila sa isa't isa, ha? Kundi ang mapupungay nilang mata na nagpapakilig daw kapag sila'y nagkakatitigan. Nung una ko yung makita, wala naman talaga akong naramdaman. Habang tumatagal lang, napansin ko lang na finito pala siya. Ang nagustuhan ko po kay Lea ay yung pagiging simple niya po. Napakasipag na tao, napakabait. Tapos yung mata niya pong pagiging singkit. At makalipas ang 2 linggong ligawan, sina Ronald at Lea officially in a relationship na. Hindi na ho pagpapanggap, yung talagang totoo na. Ang pag-ibig nilang sumibol at pinagtibay ng panahon, dumaan din daw sa matinding pagsubok. Pinusuan po sa social media ang newlyweds na ito. Nang humarap kasi sa dambana, ang bride at groom parehong walang ngipin. Ang pag-ibig nilang sumibol at pinagtibay ng panahon, dumaan din daw sa matinding pagsubok. Dahil minsan na rin daw silang naghiwalay.
Dahil nga po dun sa pagiging LDR namin, nawawalan po ako ng time sa kanya, nagiging busy sa trabaho. Parang wala naman pong pagbabago yung pakiramdam ko. Pero yung nararamdaman niya po pala, iba na. Wala na po siyang komunikasyon sa akin. Madalas puro barkada na rin din ang kasama niya. Minsan nagiging palatago din siya ng mga ginagawa niya. Madalas yun din po yung pinagtatalunan namin. Pero ika nga ng kasabihan, ang pusong nagmamahal, harangan man daw ng sibat. Babalik at babalik sa taong lubos mong minamahal. Nang nagkahiwalay kami ni Ronald, umasa talaga ako na babalikan niya ako. Dahil alam ko naman na mahal niya ako, mahal ko rin siya. Kung saan po siya nakatambay, pinupuntahan ko siya, tapos sinusuyo ko, kinakausap po. Parang pinaparamdam ko na ako na ulito, kaya ko nang gawin kung ano yung dating ako. Yung pa rin naman yung babalikan namin, yung aasa at mamahalin niya rin ako ulit at tatanggapin. Hindi na sayang yung effort namin na pagbatiin sila nung sila yung magkaaway. Ayaw namin magkahiwalay sila kasi close na rin sa amin si Leia. Pinagang payuhan lang naman talaga namin na baka meron pa kasi sa sobrang tagal na, 8 taon, nagmamahala na. Nangihinayang din naman kami para sa kanilang dalawa. Kasabay ng paglalim at pagtibay ng kanilang relasyon, siya naman daw pagrupok ng kanilang mga ngipin. Dahilan para sila'y mabungi. Nagsimula po ako mabungi at nawala na ako ng ngipin dahil po sa paglalaro ng basketball. Nabasag ko yung ngipin ko, kaya po pinabunot na lang. Sinadya ko po talagang magpabunot nun dahil na rin po, sira na rin po yung ngipin ko nun. Pero eto pa ang siste. Kung nagtagumpay si Ronald na muling mabawi ang puso ni Leia, tuluyan naman siyang nawalay sa kanyang pustiso. Nawala po yung pustiso ko nung kami ay nag-iinuman. Yung pagkain ko po ng tsokolate, dumikit po sa bagang ko. Sa gusto kong matanggal, kumuha ako ng tubig, tapos nagmumug ako. Hindi ko naman po akalain yun sa pagbuga ko, doon po mismo madidiretso sa drainage. Hindi na nga raw sila nakapagpagawa ng pustiso. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay nilang araw, ang kanilang pag-iisang dibdib. Mas inisip ko po na muna na magpakasal po kami kaysa magpagawa ng pustiso. Kasi po yung sa kasal po namin, mahalaga po yun. Yung pustiso po naman, pwede po yan ipagawa na kailan. Kaya po hinayaan namin na wala kaming pustiso, matuloy lang po ang aming kasal. Pagkahaba-haba man ng prosesyon, may ngipin man o wala ang mag-asawa, all smiles sa kanilang kasal. At kahit walang mga ngipin, ang kanilang ngiti, abot langit at sintamis ng candy. Hindi naman po makakasira yung wala naming pustiso sa pagmamahala namin dalawa. Congratulations, Ronald at Leia, sa inyong pag-iisang dibdib. At dahil sa good vibes niyong hatid, ang Good News Team naghanda ng simpleng date para sa inyo. Sa 8 years namin pagsasama, marami na rin naman din po nagkakaroon ng problema. Hindi naman po yung naiiwasan sa isang relasyon. Pero ang mahalaga po noon, yung tiwala namin sa isa't isa at yung pagmamahalan po namin. Ang pag-ibig, hindi mapanghusga. Basta nagdadala ng ngiti sa iyong mga labi. Magmamahal lang ito ng magmamahal. May ngipin man o wala. At yan po ang mga nakalap naming good news. Kung gusto nyo ng iba pang mga nakaka-good vibes na kwento, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest update. Sana po'y naaliw at na-inspire kayo sa hatid naming mga kwento. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes. Siguradong good news yan!